Inabutan nga pala kami ng napagkakalakas na unos sa laot mga mare, kaya naman lumubog nga yung daladala naming bangka. Natatangay pa nga yung bangka namin ng malakas na hangin kahit nga nakabagsak na yung aming angkla. Grabe mga mare, akala ko nga'y katapusan na namin ni Buyok dahil sa gilid nga nakatali yung aming lunday na lumubog. Hi guys, another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay pumalaot na naman kami ni Buyok dahil magtataas nga siya ng aming skylab. Kung mapapansin nyo nga mga mare, malapit na nga yung tubig dito sa daan, kaya yung mga bangka ay nasa tabing daan na nga rin. Maganda naman ang panahon nung pumalaot nga kami ni Buyok at parang papalabas na nga rin si Haring Araw at tingnan nyo naman ang dagat at talaga namang kalmang-kalma. Yan nga nakikita nyo sa video mga mare, yung skylab nga namin na tinaas nga lang kamakailan ni Buyok at ngayon nga malapit na naman ngang maabot ng tubig. Yung dalawa naman naming skylab na nandito sa bandang laot ay lumubog na nga rin mga mare, pero sabi nga ni Buyok ay pwede pa nga daw diyang angatin. Kaya eto nga munang nasa bandang laot ang aayusin niya at itataas niya mga mare, pero bago nga yan ay pupuntahan nga muna namin yung isa pa naming skylab na nandun sa kalautan. Simula kasi nung bumagyo mga mare ay hindi nga namin yan napapasyalan, pero may mga nagko-comment nga dito sa aking vlog na okay pa naman daw at nandun pa nga daw, kaso nga lang ilubog na nga raw yung mga lambat. Lungkot na lungkot nga itong aking Buyok mga mare dahil sabi nga niya sayang na sayang nga daw yung kanyang pinaghirapan. Ayusin nga sana niya ito mga mare, kaso nga lang ay bigla nga lumakas ang hangin, kaya sabi nga niya yun na nga lang daw nasa bandang baba ang kanyang itataas. Pinagkape at pinakain ko na nga siya ng tinapay dyan mga mare dahil akala ko nga ay matutuloy yung pag-aayos niya dito sa aming skylab, kaso nga lang bigla nga lumakas ang hangin, kaya naman bumalik na nga kami dun sa baba. Pagkarating nga namin dun sa isa naming skylab mga mare, okay na okay pa nga ang panahon, kaya naman sinimulan na nga niya itong itaas. Dahil mas malapit nga ito sa aming nayon, kaya naman hindi ganun kalakas ang hangin at kalalaki nga ang alon. Tinanggalan nga muna niya ng mga basura ang loob at labas ng aming skylab mga mare dahil ito nga yung daladala nga ng bagyo at malakas na habagat. Pagkatanggal naman niya ng mga basura ay sinimulan naman niyang tanggalin yung mga tali nga nitong mga kawayan at sinimulan na nga rin niya itong itaas. At dahil wala na nga raw siyang lubid mga mare, kaya naman ginupit-gupit na nga niya itong mga sirang lambat para gawing panali. Nakatulog nga ako dyan sa bangka mga mare at paggising ko ngayon nakataas na pala yung mga kawayan at sabi ko nga sa kanya abay bang bilis mo ni. May nakikita nga kaming mga unos doon sa kabilang iba yung mga mare, pero hindi nga namin pinapansin at sabi nga nitong si Buyok ay lampas nga raw dito sa amin. Tinatakot pa nga ako ni Buyok mga mare at sabi nga niya buhawi nga raw yan, pero sabi ko nga sa kanya wag nga siyang magbibiro ng ganyan, sabi ko bumaba na nga kami. Pero sabi nga niya sa akin mga mare, joke lang daw dahil malayo naman daw sa amin at papunta nga daw doon sa bandang Halahala. Kaya naman mga mare, tuloy-tuloy nga sa paggugupit nga ng lambat na panali itong si Buyok at hindi nga namin pinapansin at tinulungan ko pa nga dyan si Buyok sa paggugupit. Ayun pala naman nadadala na nga kami naaanod na nga kami ng malakas na hangin. Dati natatakot ako dati. Kung napansin nyo nga sa video mga mare, kanina nga malayo nga itong bangka namin dito sa aming skylab, pero ngayon nga tingnan nyo naman at lumampas na nga kami. Ibig sabihin ay tinatangay na nga kami ng malakas na hangin dyan kahit nakabagsak naman yung aming angkla mga mare, pero si Buyok ay pa-chill-chill lamang. Ayaw raw niya kasi akong matakot mga mare, kaya sabi nga niya sa akin okay lang daw, pero no mga time nga na yan nakatali nga yung lunday namin dito sa gilid ng aming bangka at malapit na nga lumubog. Alam ko may magko-comment nga dyan sa comment section na maliliit naman daw ang mga alon, pero dito nga sa amin malalaki na nga yan mga mare dahil hindi naman to dagat at isa nga lang tong lawa. Kapag nga ganyang namumuti na nga ang mga alon mga mare at pare ay palatandaan na nga yan na napagkakalakas na nga ng hangin at malalaki na nga ang alon. Tuluyan na nga lumubog yung lunday namin mga maret, mabuti na lang talaga't nailipat nga daw niya ito sa likuran ng aming bangka dahil kung sa gilid nga daw ito lumubog baka nga daw nadamay kami. Sabi ko nga dito sa aking Buyok mga mare, dapat nga sumilo nga muna kami dun sa may pulo habang hindi pa nga malakas ang hangin at malalaki nga ang alon, at sabi nga niya sa akin mga mare hindi rin naman daw niya inaasahan na ganito kalalaki ang alon at kalakas nga ang hangin na darating. Kanina nga lang mga mare at pare nag-aalangan nga siya kung tatalon nga siya sa tubig dahil ililigtas nga daw niya yung aming sagwan at yung aming salok, at medyo malapit na nga kami dun sa isa pang cage at baka daw madali namin.
nga ako po pwesto dyan sa aming bangka dahil tumatagilid nga sa sobrang lalaki nga ng alon. Binibilisan kasi ni Buyok ang paandar nga nitong aming bangka para lumutang nga daw yung lunday namin doon sa likod. Pero grabe talaga yung alon mga mare, sobrang lalaki talaga at akala ko talaga'y katapusan na namin dyan ni Buyok. Itsura ko dyan mga mare at pare, baka maawa nga kayo sa akin dahil nakaupo na nga ako dyan sa may baba ng bangka at naninimbang nga ako. Sa sobrang bilis nga ng paandar ni Buyok dyan mga mare, ay lumutang na nga rin yung lunday namin doon sa likod at dumiretso na nga rin kami doon sa pulo ni Don Silverio para magpalipas nga ng sama ng panahon. Ba't matindi ang takot ko? Matindi ang takot ko talaga. Oh, guys, Oo, ano ako sa... di nawala yung ano mo. Yung mga gamit mong gunting. Matindi ka. Takot ako. Sabi ko kasi, ano muna tayo ay. Tiknang lumugang pang ka. Alunday mo talaga. Hindi lang natin kalimutan. Buti na itali ko pa sa ulian. Bago lumubog. Kung yan ay dun mo na itali sa gilid. Malulubog tayo. Malulubog tayo? Oo, masasama tayo sa lubog. Bakit ba't naman tayo masasama sa lubog? Guys! Guys! Takot. Guys, sumilong kami dito sa pulo. Grabe, akala ko katapusan ko na. Nakakayamot ka talaga eh. Sabi ko kasi sumilong na tayo eh. Pagkarating nga namin doon sa pulo ni Don Silverio mga mare, kalmang-kalma na nga dahil nakatago nga ito sa lakas ng hangin. Bumaba nga siya dito sa may helipad mga mare at nakakita nga siya ng 4 na aso at naawa nga siya at kaya naman binigay na nga niya yung daladala nga naming baon na pandesal. Ipapakain na nga raw niya ito doon sa 4 na aso na nasa helipad mga mare dahil para nga daw mga gutom na gutom. Ito nga yung mga aso na iniiwan nga ng mga may-ari dito sa pulo kapag kaayaw na nga nila. Tawa nga ako ng tawa dito kay Buyok mga mare at pare dahil pinangalanan pa nga niya yung asong itim at sabi nga niya ay si Daw Mingsu nga daw. Yung pala naman ay si Daw Mingsuga. Tapos yung isa naman mga mare ay pinangalanan nga niya at si Maga nga daw. Yung pala naman ay si Magali. Sabi nga sa akin ni Buyok mga mare parang gusto nga daw niyang alagaan at pakainin nga yung mga aso dito sa may pulo dahil naaawa nga raw siya. Kaso nga lang mga mare at pare yung pandesal nga lang ang kaya pa naming ipakain sa ngayon dahil wala nga kaming dalang pagkain kundi yung tinapay nga lang. At nung medyo kumalma na nga mga mare at pare nagpaalam na nga rin kami sa mga aso at umuwi na nga rin kaming dalawa ni Buyok. Kaya naman mga mare at pare kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.